Tao po. Tao po. Teka. May tumatawag ah. Sino po sila? Tsaka ano po kailangan nyo? Magandang gabi po. Ako nga po pala si Jex. Nabalitaan ko po kasi na kamag-anak daw po kayo ni Eman. Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong sa inyo. Gusto kong malaman kung saan ang address nila Eman sa Quezon. Si Eman ba? Bata, nagkamali ka ata na lalapitan. Wala kang makukuha impormasyon. Tsaka pwede ba? Umalis ka na nga rito. Nakakaabala ka lang eh. Ano? Tutulala na lang ba kayo dyan? Wala man lang ba naganda ng pagkain? Ate, wala naman tayong pera eh. Paano tayo kakain? May nagbibigay sana sa atin ng pera eh. Kaso yung isa dyan, kumabit sa may jowa na may jowa. Hayun! Napurdoy ang pagkain. O bakit? Ano naman nangyari habang wala ako? Eto kasi magaling yung kuya. Sinulit yung jowa ng kumpare niya. Hayun! Nahuli kagabi. Tingnan mo mukha oh. Mukhang Dalmatian na nga, ubi-ubi pa. Naluto na nga ni Angel yung manok ko na panabong nung isang araw eh. Tapos babawasan nyo na naman. Bakit? Umaangal ka? Natural. Ang mahal ng mga manok ko eh. Tapos ang laki pa ng gastos ko sa mga vitamins lang nun. Okay. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Man, kunin mo na yung manok dun. Sakalin mo na ah. Tapos magpapakulod na rin ako. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Sino yan? Sino hinahanap nila? Sir, dito po ba yung bahay ni Ralph? Pasok ka. Kuya. Nandun siya sa loob. Bakit? Ano kailangan mo? Sir, bago po ang lahat, ako nga po pala si Jex. May tatanong lang po sana akong importante sa kanya eh. Baka pwede po siyang makausap. O sige, pasok ka. Tawagin ko lang si kuya. Sige po. Tawagin ko lang. Tol! Okay, tol. Uy, may naghahanap sa'yo sa labas. Sino daw yun? Wala naman akong naasahang bisitang parating ngayon ah. Pinapasok ko dun. Siya, kuya. Hindi ko to kilala. Sir, ano pong kailangan niyo? Sir, magandang araw po. Ako po si Jex. Kaibigan po ako ni Eman. May nakapagsabi lang po sa akin na kamag-anak daw po niya kayo eh. Gusto ko lang po sanang itanong sa inyo kung alam niyo po yung address nila Eman sa Quezon. Si Eman? Bakit? Anong kailangan mo kay Eman? Sir, wala naman pong malalim na dahilan. Marami lang po akong katanungan na gusto kong malaman. Kasi po, si Eman at saka yung girlfriend ko, nagtanan po silang dalawa eh. Pero hindi po ako manggugulo. Gusto ko lang po talagang masagot yung mga tanong sa isip ko. Si Eman, halika, pag-usapan natin sa loob. Sige po. Pasok. O kuya, tutuloy ka ng ginagawa ko. Sige, sige. Alam mo, ayoko talagang konsinti niyan si Eman dahil sa maling ginagawa niya. Pero naaawa naman ako sa'yo. Teka, bakit parang hinahabol mo pa yung babae, iniwan ka na naman niya? Sir, may malalim po kasing dahilan eh. Dahil mabait naman kayo, sasabihin ko na sa inyo.
Hindi naman po pagbabalikan yung dahilan kung bakit po sila pupuntahan. Yung babae po na si Angel, yung girlfriend ko, meron po siyang sakit na nakakahawa. Malamang may nangyari na sa kanilang dalawa kasi nagtanan sila. At sigurado ako, nahawa na niya si Eman. May sakit yung babae. Talaga yung si Eman. Hindi man lang pumili ng babaeng kakasamahin. Dapat talaga mahanap mo yung babaeng yan. Teka, sandali tulungan kita. Sige po. O ito Brad. Siniulat ko dyan yung address kung saan mo matatagpuan si Eman. Sir, maraming salamat po. Malaking tulong po to sa akin. Paano? Una na po ako para mapuntahan ko na po sila. Sige, Salamat po. Ingat ka. Ano tol? Hindi mo pa pupuntan si Eman? Eh di ba, nakuha mo na yung address niya dun sa kamag-anak niya? Pinag-iisipan ko pa nga tol Kasi iniisip ko kung ano yung mukhang ihaharap ko kay Angel. Ano? Di mo alam kung anong mukhang iharap mo kay Angel? Eh di ba pare, siya naman yung nagloko. Alam mo kung ako sa'yo, puntahan mo na. Para makausap mo rin siya. At para malaman mo rin kung anong dahilan kung bakit niya iniwan. Sa bagay, tama ka. Siguro nga, dapat puntahan ko siya. Pero, kung ano mang isasagot niya sa akin, kung ayaw niya sa akin, tatanggapin ko na lang siguro. Ang mahalaga, nalaman ko yung sagot niya. Sa bagay pare, tama ka. Pero teka, eh di ba prostitute yun? Baka mamaya pre, bumalik na yun sa dati niyang gawain. Di ka ba natatakot? Pre, wag naman sana pero baka mamaya yung mangyari sa inyong dalawa. Tapos mahawa ka pa ng sakit niya. Pre, napag-usapan na namin dalawa ni Angel yan Kaya pansin mo, kahit ilang taon na kami, walang nangyayari sa amin dalawa. Pero, akong tumutulong para mapagaling namin yung sakit niya. Akong gumagastos lahat. Grabe ka parin, Jex. Napaka-martir mo talaga. Alam mo ba, na yung ganung sakit, pare wala nang lunas yun. Panahon na lang yung aantayin niya, tapos ano, wala na. Bandang uli pare, sayang lang lahat ng pinaghirapan mo. Pare, hindi lang naman si Angel kasi yung iniisip ko paano kung makahawa siya ng ibang tao? Malamang nun, nahawa na nun si Eman. Paano yung iba? Yung mga inosente? Nakakaawa rin naman, tol. Iniisip ko rin yung ibang tao, hindi lang si Angel. Kaya kailangan makita ko yung dalawang yun bago siya makapagpasa ng sakit sa iba. Alam mo pare, tama ka rin naman. Kaya lang, ito sasabihin ko sa'yo. Mapipigilan mo na makahawa si Angel. Pero hindi mo mapipigilan yung sakit niya. Maraming salamat sa iyo, tol. Kahit papaano, nagkaroon ako ng ideya kung anong dapat kong gawin. Wala yan pare. Sino pa ba magtutulungan? Magtropa tayo Oo talaga. Sana magustuhan ni Angel tong binili kong pandesal para sa kanya. Mainit pa to, kaya sigurado ako masarap to. Ito pala ang pakiramdam ng mag-isang tatay, no? Kasi sa piling. Teka lang. Parang nung umalis ako dati sa trabaho, meron siya. Kaya, paano ko mabubuntis yun? Pwede kaya yun? May tanong nga kay ate, kung pwede yun. Ay naku Eman, huwag ka na mag-isip na kung ano-ano. Ano Angel? Okay na ba yan? Dinoble ko na yan Basta pag kailangan kita, gusto ko pumunta ka kaagad. Saan mo nga pala nilagay yung pera? Eto, sinafety ko na para hindi mawala. Nung nakaraan, kinokontak kita, hindi kita makontak. Ano ba nangyari sa'yo? Alam mo naman na ikaw lang yung hinahanap-hanap ko.
Hay nako, alam mo naman ako, marami akong suki. Kaya kung hindi ko nasagot yung tawag mo, ibig sabihin nun, may customer ako. Angel naman, alam ko naman yun. Dinodoble ko naman yung bayad sa'yo, di ba? Kaya sana naman, ako naman yung i-priority mo. Basta. Pero sige, pag wala kang customer, pupuntahan agad kita. Pero kung gusto mo, gawin mong triple yung bayad mo sa akin. Para kahit may customer ako, pupuntahan agad kita. Triple? Ubos na yung pera ko eh. Pero sige. Kung di lang talaga kita gusto eh. Ayun ang gusto ko sa'yo eh. O sige, paano? Una na ako ha. Tawag ka na lang sa akin pag kailangan mo ako. Bye! Bye! Angel! Susunod kita ulit tayo. Hello guys! Lumabas na po yung clothing na sinasabi ko sa inyo noong nakaraan. So ipapakita ko sa inyo yung isa-isa sa mga design. Lahat ng kulay, pwede kayong umorder. Mag-PM lang kayo dito sa page natin. Ito yung una. Ito, color black ba to? Gray. Gray yan eh. Ito yung ano niya, ito yung harap niya. Tapos, ito naman yung likod niya. Kuya, ulit. Ayan o. Ayan yung design. Dark gray. Parang dark gray. Ayan, dark gray. Ganda Ayan yung likod niya guys. Ayan. Ito yung black. Ito naman yung isang kulay guys. Ito. Ito yung harap. Tapos, ito yung likod niya. Mas maganda to. Angas, diba? Mas maganda to. Ito yung harap niya pag nakasuot. Tapos, ito yung likod. Gray. Ito yung gray, guys. Gundo. Ito yung harap, oh. Angas, oh. Ito yung likod ng gray. Ganda, no? Ito yung harap, guys. Ito yung likod. Ito parang ano. Bara. Ang sukat nga pala nito large. Pero pwede kayong magpagawa ng extra large. Tapos ito yung last color natin. So guys, pink. Ganda, di ba? Tapos ito yung likod niya. Parang baraha. Ito yung harapan ng pink, guys. Tapos ito yung likod. Ayan. Yan po yung 4 na kulay ng clothing natin. Sa mga gusto pong umorder, pwede na po kayo mag-PM dito sa Facebook page natin. Sa halagang 1K lang po, guys. Sa mga gustong umorder, mag-PM na kayo. 1,000 lang. Makakapag-avail ka na neto. Version 1 to, guys. Maglalabas pa tayo ng ibang design sa mga susunod. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-PM ka na dito kung gusto mong umorder.